Ang kaso nila sa akin was about that video. In that video, ang pinag-usapan ko ay yung vulnerability ng mga ACM ng COMELEC. Ang point ko was, kapag connected sa internet yung voting machine before mag-print ng election return, pwedeng dayain. Again baka naman pati tayo, diwando ng COMELEC ha. COMELEC, ito po kami nagre-react lang. Ito po aking personal na opinion. Ang sa akin po, instead po sana, sampahan nyo ng kaso to, why not invite him over and then you ask him to prove yung kanyang theory. And then if he cannot prove this theory, then go ahead. You can do whatever you want to do. Kung feeling nyo, nakasira yung sinabi nito, ginawa nito sa kanyang social media, go ahead and file cases against him, have him disbarred, have him stripped of being a certified public accountant. Go ahead. Be my guest. Pero, yung hindi nyo pa ini-entertain, yung sinasabi niya, pinatay nyo na siya, baka nagsasabi ng totoo tong mama. Na nabisto kayo, kaya ganyan ang reaction nyo. Yung resulta ng eleksyon. Papaano? Kasi ganito gumagana ang ating voting machines, parang basketball. Habang bumoboto, may running score. Pero yung running score natin na yun, walang may alam. Malalaman mo lang siya kapag nag-print ng election returns, tapos isi-send ng makina yung resulta doon sa server ng COMELEC. Ngayon, ang problema is kapag yung source code ng makina ay corrupted, merong malicious na code. Kapag connected sa internet yung makina at yung malicious code na yon ay connected sa isang hacker, pwedeng i-access ng hacker yung makina mismo at baguhin yung running score and therefore babaguhin niya yung resulta ng eleksyon. Ako, competent ako magsalita ng ganitong bagay dahil isa akong certified public accountant, maliban sa isang abogado. Nagtrabaho dati ako bilang IT auditor sa Deloitte Philippines. IT auditor? IT auditor, mabigat na coding yan. Mabigat ang trabaho niyan. Mantakin mo, ikaw bilang isang normal na nagtatrabaho na clerical yung ginagawa mo, routinal, iba trabaho nito maghanap ng discrepancy. Sa sa IT side pa to ha. Oo, yung mga halimbawa yung pera, di ba? Yung pera kasi sa accounting firm, yung mga pinupuntahan ng pera sa ang mga shell account yan. Offshore accounts nagpupunta yan. Paano minamanipulate? Yung pera ng isang malaking kumpanya, halimbawa itong kumpanya na to, nananakaw ba yung pera niya? Nananakaw ba yung mga yung mga patents nila? O yan yun yan yung trabaho niya, mabigat yan. Ang number one na auditor sa buong mundo, Deloitte. Isa akong IT auditor doon. So naiintindihan ko lahat ng information systems at lahat ng mga computer systems na katulad nito. Essentially, kapag meron kang gadget, katulad ng isang voting machine or katulad ng cellphone mo or laptop, try mo siya dalhin sa Green Hills, kahit may password yan. Di ba pwede nilang baguhin yung laman ng laptop mo? Pwede nilang baguhin yung operating system? Ganon din ang pwede nilang gawin sa voting machine. Exactly. O, di ba? Kaya nga, di ba, nakuha nila. Katulad dito, nakuha ni General Torre yung lahat ng gadget, computers ni Jun Abines. O bakit nila kinuha yun? Because they can go inside and look for what is inside ng computer na yan. Lahat ng laman ng computer na yan, activities ng computer na yan, they can monitor. Basta lang magkaroon sila basta mahawakan nila yan. So, ibig sabihin, posible, tama? O, nakalock yung cellphone mo, punta ka sa Green Hills, na-unlock nila. Nakalock yan sa SIM card niya. Halimbawa, smart lang. Ang pwedeng tanggapin na SIM card, na-unlock nila. Bakit? Kasi nga, dinesign yung mga yan para ma-hack. Dinesign niyang mga yan na ganyan. At ikaw bilang isang hacker, yun ang hahanapin mo, ano yung kahinaan netong sistema na to. Hindi pwedeng walang kahinaan yan. Meron at meron yan. Meron at meron yan. Kahit na sinong tao na may physical access dyan sa voting machine at lumapit ka sa voting machine, pwede mong baguhin yon at mula sa labas, parang walang mali, pero merong potential na vulnerability, yung makina na yon, merong malicious code. At pagdating ng eleksyon, yung malicious code na yon ay pwedeng i-take advantage ng mga hacker para makipag-usap doon sa makina at in real time,
bago mag-print ng election return. Nangyari na yan. Okay? Bibigyan ko kayo ng isang example ha. Ito, isang malupit na example to. Dito niya lang maririnig to. Wala pang ibang nag-ano nito, nag-expose nito. Ako pa lang. Papahinggan nyo maigi ha. Hindi expose ito. Ito, ano to, malalim ang analysis to. Malalim ang analysis to. Ganito yan. Si Bongbong Marcos, noong 2016, siya po ay tumakbo bilang Vice President kalaban si Leni Robredo. At siya po ay natalo. Diyan sa natalo po si Bongbong Marcos kay Leni Robredo, di ba? At nagdemanda sila sa Presidential Electoral Tribunal na sila daw ay dinaya. So ang ginawa nito ni Bongbong Marcos for the past 6 years, from 2016 to 2022, ang ginawa niyan is to prove na merong dayaan sa eleksyon. Is to prove na merong dayaan sa eleksyon. So si Marcos himself believes na may dayaan sa eleksyon. Si Marcos mismo ang nagsabi na may dayaan sa eleksyon. Nag-hire siya ng mga mathematicians para ipakita sa COMELEC, ipakita sa PET na meron talagang nangyaring dayaan. Dinuplicate nila, nireplicate nila yung pandaraya, nakuha nila, ang lakas ng kaso nila. Kaya nga po talagang hindi nila tinantanan yan. Ang problema lang, pagdating sa dulo, natalo sila. But they themselves believe na meron pong pandaraya dyan. Kaya nga sabi ko nga sa iyo, kung ako si Presidente Marcos, ano ang unang-una kong gagawin? Dinaya ako noong 2016 and I believe 100 million % na dinaya ako. Ang unang-una kong lilinisin COMELEC. Oy, bakit yung COMELEC hindi nilinis? Bakit? Dinaya siya ng Smartmatic noon, pero nandoon pa rin yung Smartmatic nung eleksyon. Tapos magugulat kayo. Magugulat kayo biglang 31 million yung boto niya. Bakit 31 million? For the longest time, walang ganong kalaking turnout. Usually, ang pinakamalaki nga na turnout yung kay yung kay Pangulong Erap tsaka kay Duterte. Pinakamalaki yung sa kanila ni VP Sara actually ha. At 32 million si VP Sara, 31 million si Bongbong Marcos. So ibig mo ba sabihin yung kay VP Sara, Boss Dada, pwedeng nadagdagan din? Pwede. Mananalo naman talaga yung dalawa na yan eh. Pero yung 32 million at saka 31 million, medyo questionable yan. Why? Why? Kasi ganito nga, no? Si Bongbong Marcos, napatunayan niya na may pandaraya. Si Bongbong Marcos, kumbaga, kasi ganyan kami eh. Pag may tumawag sa akin, sinasabi niya, hello, Boss Dada, may problema yung system. O ano ba ginawa nyo? O ano ba yung lumalabas? O sige, gagayahin ko yung error. Gagayahin ko yung error sa laboratory namin. Pag nagaya ko yung error sa laboratory namin, gagawin ko ngayon yung fix. Doon sa error na yon. Para yung fix na yon, ire-record ko, ipapadala ko sa kliyente ko. Ito yung fix sa problema mo. Sundan mo lang yung steps na yan. Susundan nila. Pero gagawin mo muna yung yung problema. So in the case of COMELEC nung panahon nung dayaan nila Robredo at Marcos, ipinakita nila sa COMELEC na kayang dayain, ito yung ginawa. Kita mo, ito yung lumabas. So meron talaga, kaya talagang dayain at talagang buong-buo sa puso ni Bongbong Marcos na kaya talagang dayain yun. Ngayon ang ginawa nila, eleksyon, dahil natalo sila, ganun ha. Sige, yung natuklasan nating loophole, gawin natin. Gamitin natin. Nanalo sila ng ganun kalaki, 31 million. Gulat na gulat ang tao. Ang laki, wow. Ngayon, napansin nyo, nagdemanda si Leni Robredo. Number 2 siya, pangalawa siya, nagdemanda si Leni? Hindi. Bakit? Ba't ako magdidemanda? Ba't ka magdidemanda? Gagamitin mo yung ipinakita ko sa inyong ebidensya ko ng pandaraya nyo noon. Dininay nga yan ng PET, tapos gagamitin mo sa akin ngayon. Hindi ba? Ngayon, wala. Kaya nga sabi ko sa inyo, napakagaling talaga ng pagkapanalo nila eh. Napakagaling talaga ng pagkapanalo nila. Alam nila kung paano dayain, biglang nung sila na yung nanalo, grabe yung numero na nilagay nila, 31 million.
Hindi makapagreklamo si Lenny. Bakit? Putsang ina, paano ko irereklamo yan? Yung ginawa namin noong 2016, ginawa lang din niya. O ngayon, ito na lang yan Ang logic dyan is, naniniwala si Bongbong Marcos na nanadaya siya noong 2016. Bakit yun pa rin yung system na ginamit niya noong 2022? Or ginamit natin, ginamit nila. Di ba ibig sabihin alam na nila yung vulnerabilities noong system na ginamit noong 2022 kasi yun din yung ginamit noong 2016. Kaya lahat ng mga pandurugas sa kanila noong 2016 nagawa nila noong 2022. Yun akin lang kasi nga kung titingnan mo, meron bang malaking changes na ginawa si Bongbong Marcos sa COMELEC? Wala naman, di ba? Parang ngayon lang naman tayo nagpalit ng system. Ngayon lang tayo yata napunta dun sa Korean. Pero dati, di ba, Smartmatic pa rin naman yung ginamit natin. Pwedeng mali ako. Pwedeng tama ako. Ang sa akin lang is, ito yung aking opinion, ito yung aking reaksyon. Pwedeng mangyari yun. Pwedeng nangyari yun. Pero nangyari na, nandito na tayo. Wala naman nagdemanda na nandugas yung sila Bongbong noong 2022. So, erase na tayo doon. Erase na, dito na tayo. Kaya nga, para maiwasan, anong gagawin natin? Dapat yung mga ganitong mga advices, open tayo, tinitingnan natin. Sige, gawin namin. Para hindi madaya. Di ba kung talagang ayaw nyong madaya, pero kung na-expose kayo, putang na. May nag-expose nung gagawin natin kabulastugan, ay talagang magagalit kayo. At ayan na nga, talagang ginagapang nyo na itong mama. Ay, Diyos ko po. Diretso. Babaguhin nila yung resulta ng eleksyon. Dinays ko ito as a concern dahil naiintindihan ko kung paano gumana ang mga ganitong bagay-bagay. At pinag-usapan ko ito para makagawa ng punto sa COMELEC na, hey COMELEC, may vulnerability sa ating voting machine, may vulnerability sa rules ninyo. Kasi ang rules ninyo ngayon ay nagsasabi na dapat connected yung voting machine sa internet all throughout the day. Isa lang ang pwede ninyong baguhin diyan sa rules ninyo para maitama itong kahinaan na to. At yun ay, saka mo lang i-connect dapat yung makina sa internet after pag-print ng election return. Para yung print ng election return, yun ay tama na running score at yun din yung isa-send. Ayun ang pinakamaganda ron. When you run the data, when you download the data, tanggalin mo siya sa internet. Yun yung sinasabi niya. Para accurate yung makuha mo. Kasi baka mamaya na-connect yan sa internet. Yun sinasabi niya, na-connect yan sa internet. Tapos, meron ng nakaabang doon na source code na pag-run mo, pag-click mo ng command na yun, papasok siya at mamanipulate yung data na mararan mo para i-download mo at i-remit mo. Patay tayo dyan. Nadaya na tayo. Tapos, yung boto-boto, putangin na meron pa tayong bilog, na hugis, itlog, gumaganong-ganong pa tayo, kumakanta pa tayo habang tumatantos, tangina niyan. Yung pala, may nanalo na. Yun yung iniiwasan natin. Ako, personally, nagpapasalamat ako kay Sir kasi nga, yung kanyang expertise ay pinahihiram niya sa atin para maging aware tayo how things go, how things are being processed, how things are being done. Dapat nga ang COMELEC, nagpapasalamat din kay Sir kasi concerned siya. Concerned siya sa bayan, concerned siya sa COMELEC na hindi tayo madaya. Di ba? So, dapat ba yung ganito, kinukulong? Dapat nga yung mga ganyan, pinaparangalan eh. O bakit ninyo dinidemanda? Bakit nyo kinukulong? Bakit nyo ipapakulong? Bakit nyo papasisirain yung buhay? Tatanggalin yung pinaghirapan niya, pinag-aralan niya? Gusto nyo pa ipatanggal? Bakit? Dahil na-expose kayo? Nasaktan kayo? Ano ba talaga ang rason? Sa server. Napakadali lang, napakasimple. Ginawa ko siya para itama ng COMELEC yung kahinaan ng kanilang sistema. Bakit ayaw nilang? Actually, tumutulong ako sa COMELEC. So, bakit sila napikon doon sa video ko na yun? Yun na nga, tumutulong na siya, napikon pa sila. Parang si lang din yan eh, si General Marbil lang din yan eh. Nung dumaan dyan sa EDSA busway, pinagalitan pa nila yung nanghuli sa kanila. Bakit daw pinakita pa yung plate number, pinangalandakan pa sino nahuli. Yun ang pinakamali sa gobyerno natin ngayon, diktador.
masyado kayong mga diktador. Oo, kaya ayan, Diyos ko po. Hindi na natin alam kung anong gagawin natin dito sa bayang Pilipinas. Masyado kayong mga malalambot ang mga puso nyo. Siguro meron silang tinatago. So ang sinasabi niyo ba dun sa video ay ang proseso mismo, how to hack the ACM and the system of COMELEC? Dinemonstrate ko yung vulnerability, and the way you demonstrate a vulnerability is bilang technical na person, magaling kasi ako mag-code. Marunong ako mag-code, nagko-code ako ng apps at saka mga softwares din. Pinakita ko sa kanila na paano talaga siya gagawin in person. Line by line, code by code, paano siya gagawin sa machine. In principle, wala akong access sa source code, wala akong access sa makina. Hindi ko alam yung ginagamit nilang code, hindi ko alam yung firmware ng makina. Pero ang dinemonstrate ko is yung principle ng vulnerabilities ng computer systems, which is pare-pareho lang sa lahat ng computer systems. Pinakita ko lang na essentially, kapag may access ka sa makina, pwede mong bagiin yung source code. Kahit pina-audit mo pa yan sa independent auditor, yung source code na yon. Pero pagkatalikod ng auditor, secure ba yung makina mula sa physical access? Pagkatalikod ng auditor, kapag may physical access yung tao, pwede niyang lapitan yung makina, meron siyang specialized na connection sa makina, pwede niyang baguhin yung source code. Anytime between that audit and on election. Alam ni Bongbong Marcos na nangyari yan noong siya ay, di ba, yung enye, di ba, ganyan, yung baliktad na question mark. Oo, alam niya na, na nangyari yan at pwedeng mangyari yan. Bakit hindi niya pinursu yung kaso nung naging presidente na siya? O hindi ba? Dapat si BBM mismo, bilang presidente na ako ngayon, dinaya ako ni Robredo. Dapat mas lalo kong ginamit ko na ngayon lahat ng aking kapangyarihan. Kasi alam ko sa sarili ko na dinaya ako eh. Hindi talaga ako maniniwalang hindi ako dinaya. Dinaya talaga ako noon. Kaya nga, ngayon pa lang, pag upo ko, puta, dinaya nyo ako noong 2016 eh. Dapat vice president na ako noon eh. Ni Digong eh. Ngayon, iyan natin. Iyan natin. Imbestigahan natin ulit yun. Buksan natin. Ito yung mga di sana ginanon niya, inasikaso niya sana. Parang si ano lang din yan eh, sila Ninoy. Di ba? Nung namatay yung tatay nila, ginamit nila yung tatay nila, ginamit ni Cory yung asawa niya para manalo siya. Nung nanalo siya, hindi naman nila nakuha kung sino yung pumatay sa tatay niya. Sa asawa niya pala. Nanalo na si Pinoy, ganun din. Dalawang presidente na yung umupo, hindi pa nila na-solve yung krimen ng tatay niya. Hanggang sa namatay na silang dalawa, hindi pa rin na-solve yung krimen ng tatay niya. Ganito rin sa nangyari kay Bongbong. Krimen, yung pagdadaya sa akin. Alam ko sa sarili ko na dinaya ako, kaya nga 6 na taon, binantayan ko yan kasi dinaya ako eh. Bakit nung umupo siya, wala siyang ginawang pagbabago sa COMELEC? Hindi niya binalikan yung pandaraya sa kanya noon kasi nga ang importante sa kanya manalo lang. Importante sa kanya manalo lang at magagamit niya yung napatunayan niya noong 2016 onwards para gamitin sa 2022. Yun na nga. Kita mo, 31 million. Walang tatalo sa kanila. Given na yun. Maraming boboto sa kanila. Given na yun. But again, first time in history na merong ganito kalaking boto sa isang presidente ng Pilipinas. 31 million. O kayo na mag-mathematics kung anong nangyari doon. Yun lang ang sinasabi ko na vulnerability. Kung mangyari yun, ibig sabihin corrupted yung source code. Wala kang magagawa doon. Mahirap kontrolin yun. Kaya sinabi ko na ang pwede mong gawin dyan para maiwasan mo yung ganong kahinaan is patayin mo na lang yung internet bago mag-print ng election return. Para kahit may vulnerability yung code, hindi makakausap ng potential hacker yung election machine at hindi niya mababago yung score. Pero ang sabi ng... ang ganda, di ba? Para walang problema, gawin natin, ganito na lang. Para lang sir, advice lang to. Parang awa nyo na kasi ayaw namin madaya yung yung election eh. Gusto namin yung siniboto ng tao. Kahit naman matalo yung mga kandidato namin, basta yung talaga binoto ng tao. Pero yung matalo yung kandidato namin dahil dinugas, wag naman sanang ganun. Kawawa naman ang Pilipino. Ito na nga lang yung pagkakataon na makapangyarihan kami. Gigising kami ng maaga. Wala pa kaming kain, pupunta na kami doon. Ang tagal naming inantay yung eleksyon. Nainitan kami sa kampanya.
kung ganito din lang naman pala, dapat wala nang nangangampanya. Dapat wala nang bumuboto kung ganyan din lang pala, kayo lang din pala masusunod. Wag naman ganun. Tsaka sana naman sa gobyerno, panawagan lang kapag ka merong bumabatikos sa inyo, sana naman pakinggan nyo yung batikos. Tapos try ninyong abutin kung ano ba yung pinanggagalingan ng batikos. Tapos try nyong solusyonan. Try nyo solusyonan. Kung talagang walang solusyon, edi wala tayong magagawa. Wala talagang solusyon eh. Pero sana naman, itry nyo man lang na makinig. Itry nyo na solusyonan. Huwag nating basta-basta na lang pahirapan yung mga, yung mga naglalabas ng kanilang saloobin. Ito na nga lang ang meron tayo eh. Ang meron na nga lang tayo, maglabas ng saloobin eh. Ang hirap-hirap na nga ng Pilipinas, pati ba naman yun, tatanggalin nyo sa amin. Huwag naman ganun. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap